Pilipinas, ang oras po, 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako pa nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Kayo po ba ay meron ng National ID? O PhilSys ID? O kung wala pa, hindi ko matandaan kung kailan ako nag-apply, pero alam ko, naka-ECQ pa tayo noon. MECQ dito sa NCR. Pero hanggang ngayon, wala pa pong dumadating sa akin. Hindi ko na nga mahanap yung anong tawag doon? Yung stop para ma-claim mo ulit. Ma-claim mo yung iyong national ID. Dos Kumpanieras. Meron pong kumakalat na bali-balita na meron daw tatanggapin na 5,000 pesos. Yung iba naman nakalagay 1,000 pesos na matatanggap or 10,000 pesos daw na matatanggap ang nagre-register or nag-register sa PhilSys. Totoo po ba ito? The answer is no. Ibinulgar ko na kagad eh. Yun po ang unang katanungan natin. Kaya po kung kayo ay umaasa at nag-aabang kung kailan makukuha yung 5,000 o 10,000 pesos na binabanggit ng mga vloggers, ng mga nagti-TikTok o ng mga tao sa Facebook, kayo po ay nagoyo ng mga ito. Ito po ay para lamang sa clout or para lamang sa makakuha ng ilang minuto or ilang views sa kanilang post. Dos Kumpanieras. So wag na po kayong umasa na makatatanggap kayo ng 5,000 o 10,000 pesos kapag ka nag-register kayo sa national ID. Pero yung mga lolo, lola, nanay, tatay na nasa 80 anyos na, meron po kayong matatanggap na 10,000 pesos. Yun nga lang, you have to stay alive ha. Bakit? Mamaya po malalaman ninyo kung kailan posible itong maibigay sa inyo. Kaya mga nag-aabang dyan, no? Mga tagapanood natin, lakasan na po ang radyo, lakasan na ang TV, ang volume ng TV or ng inyong mga social media na pinapanooran, itong DZRH TV 4K live stream sa YouTube o kaya naman ay sa DZRH Dos Kumpanieras na Facebook Live at DZRH News Facebook Live, gayon din sa DZRH News Television Facebook Live. Lakasan na dahil babanggitin ko sa inyo kung kailan ito pwedeng makuha. Dos Kumpanieras. Pag-uusapan po natin tonight yung Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act, no? Kung kayo po ay nakatanggap ng yung card mismo, yung ano na tawag doon, yung card na parang kagaya nung sa inyong company ID or yung UMID, no? Kung kayo po ay nakatanggap na noon, good for you. Pero marami po sa amin, no, ang hindi pa nakatatanggap. Yung iba, no, yung taga-TV namin, ang natanggap niya lang, yung printout, papel pa lang. Magagamit pa rin po ba itong papel na ito kung sakasakaling kakailanganin ninyo ng ID? Dos Kumpanieras. At syempre, gaano ba katagal ang validity nito? May mga questions din, ano? Kasi po, kinukumpile ko yung mga questions ng iba nating tagapakinig na hindi ko pa nasasagot na related sa mga ID, gayon din problema sa pangalan. Kaya sasagot po ako ng mga patungkol dyan tonight. Sa 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At syempre, sasagot din po ako ng mga questions ninyo sa DZRH Dos Kumpanieras
page sa pamamagitan po ng mga pag-comment ninyo sa ating live tonight. Huwag nyo na po akong i-message doon sa DZRH Dos Compañeras sa private message dahil hindi ko po yun ma-access. But you can reach me through yung pong comment o kaya naman po sa Attorney Rina Seco na page. Yan po ay na-access ko dahil page ko yan. Yan. Dos Compañeras. Pero yung mga nag-aabang po kung magkakaroon ba ng dagdag bawas. Dahil meron po tayong good news, lalong-lalo na kay Dalia Garcia na nata-traffic pa. Nagda-drive ka ba, Ma'am Dalia Garcia? Nanunood sa atin dyan sa, ano ba yan? Dyan sa San Jose del Monte, MRT7, dyan sa may construction dyan. Magandang gabi po sa inyo at ingat po ha. Asahan po ang isa pang round ng katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau, posible ng bumaba ng 20 centavos hanggang 40 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Tinitingnan naman kung walang magiging paggalaw o kung may rollback din na 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala, posibleng wala ring magiging paggalaw sa presyo ng kerosene o kaya tataas ng 10 centavos kada litro. Dos Compañeras. Paalala po sa mga bibili ng LPG, liquefied petroleum gas na mga lolo at lola or nasa 60 anyos na, you are entitled to 5% discount. So use your senior citizens ID. Dos Compañeras. Avail of your senior citizens privileges. Ayan. So, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Herminia Villaluz, again din kay Hilaria Enriquez. Sabi niyang ganon ay good evening po, kumpanyera. Nagdagdagan ang kaalaman sa batas. Thank you very much. Of course, Miss Dalia Garcia, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, team replay muna. I'm on the road on heavy traffic doon sa may San Jose del Monte, MRT7 construction. Magandang gabi po at ingat kayo. Frodo the Chihuahua, magandang gabi sa iyo. May utang pa ako kay Frodo the Chihuahua kasi gusto niyang talakayin natin. Natatandaan ko po ito 2-3 weeks ago, ang request ni Frodo the Chihuahua ay pag-usapan natin yung mga responsibilities ng fur parents. Yung mga may alagang aso, pusa, may mga pets, at saka syempre may related din sa Animal Welfare Act. Dos Compañeras. Hindi ko po nakakalimutan. And of course, magandang gabi din po, Ma'am Teresa Arce. Magandang gabi din sa iyo sa aking online PA. Si Gael Enriquez. Nawala na naman yung mga comments nyo. Ba't ganun? Ayan, we have 17. Okay. Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo, Gina Alonso, at saka yung Simon Beats. Magandang gabi. Jason Abolancia at maraming iba pa. Yun pong nagtatanong, no? At nagpapadala, nagre-request ng resibo doon sa ating malakas promo. Si Sherwin Bata Alfaro po ang in charge sa pagpapadala nito. Ang sabi po niya, wala pa siyang naipapadala simula Wednesday at dahil po nagkaproblema ang pagta-transfer from Metro Bank to GCash, meron daw pong problema sa system. So as soon as maging okay po, ay maipapadala ni Sherwin Bata Alfaro sa inyo ang inyong mga napanalunan. Dos Compañeras. Pero just the same, kahit po medyo lang may delay sa pagpapadala dahil nga po sa problema sa system, may mananalo pa rin po tonight sa ating malakas promo. No? Dahil may question po tayo, babanggitin ko na, ang PhilID ay nagsisilbing blank na maaaring gamitin sa government at private transactions. Ipadala po ang inyong message sa akin, Attorney Rina Seco, na page. Doon ko, wag pong ipopost dito sa publicly ang inyong GCash number dahil syempre baka po magamit ng mga scammers. Dos Compañeras. Shout out din sa mga taga Dagupan City, lalo na kay Jason Abolencia, si Lelani De Huso sa Masbate, magandang gabi, at syempre Daniel Catubay Laguno. Moonbeats, magandang gabi din sa iyo at maraming iba pa nanonood sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 para po sa mga dagdag kaalaman. Meron ding question. Ito pong topic na ito actually ay ni-request ni Sis Juno Lucina.
meron kasi kaming organization dati nakalimutan ko na ang pangalan kasi hindi na po ako active, pero years back, no? Miyembro ako noon at sumasali ako sa mga kawang-gawa nila, pero nawala na parang 2016 pa ako last na nag-join sa activity. Pero request po ito ng isang listener natin na si Sis Juno Lucina. Dos Compañeras. Okay, no, dakuan po natin ang ating talakayan before we pause for commercial. As I have mentioned, no, tatalakayin po natin ang Republic Act 10055 o yung Philippine Identification System Act na naisabatas noong August 2018. No, ito po ay para makapag-establish ng isang single national identification system para maging valid or competent proof of identity para sa mga Pinoy at saka sa mga resident aliens, yung mga foreigners o yung mga AFAM na binabanggit lagi ni Attorney Cam at kilalang kilala ng ating mga listeners. Dos Compañeras. So yun po, a competent or valid proof of identity. Ibig sabihin kapag nagpanotaryo po kayo, pwede po ninyo yung gamitin kasi hahanapan po kayo ng notary public ng proof of identity. Ang nakalagay doon sa baba, di ba? Competent proof of identity. Lalagay nyo doon Phil ID or National ID. Yan, meron pa siyang 12 numbers parang unique, no, na numbers para po assign yan sa bawat isa sa atin na nakakuha na o na nag-apply na o nag-register na para sa Philippine ID. Dos Compañeras. Okay, at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ano nga ba ang gaano katagal ang validity nito? Mandatory ba ito para sa lahat? At syempre, yun pong minimum na age of a registration para or makakuha ng Philippine ID, hanggang kailan ba, no? At kung sakasakali ito ba ay nag-i-expire, kailan ba itong renew? Ayan. At ano ba ang benepisyo, no? Ano ba ang advantage kapag ka ikaw ay nagpa-rehistro para sa Philippine ID system? Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Daddy Roel Recio, standby ka lang. Magbabalik po kami. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsisalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa Philippine Identification System Act o yung Republic Act 11055. May mga questions na po tayo, pero before I answer your questions, no, ito muna yung first question natin, gaano ba katagal ang validity ng PhilID? Sinasabi po sa batas na para sa mga Filipinos, no, wala pong expiration ang ating Philippine ID or National ID. Pero kailangan pong mag-update from time to time. Para naman po sa mga resident aliens, yung mga nakatira dito na mga foreigners, no? Ito ay valid only for 1 year at pwede po itong i-renew i-renew annually. Ang tanong ngayon, kagaya nitong to answer na din itong question ni Sir Ramel Maluto. Sabi niya ganun, isa po kasi akong PWD. Gusto niyang itanong kung kinakailangan pa ba niya na magkuha ng national ID dahil nahihirapan siya na magbiyahe dahil hindi naman siya makalakad. So ang tanong ngayon, is it mandatory for us na mag-avail or mag-register sa Philippine ID? Ang pagre-register po, no, sa PhilSys, no, ay hindi mandatory. Ayon na rin po sa batas, no? Pero since the PhilSys will be used para sa issuance ng yung mga government services, maganda po na kayo ay magrehistro. Ang tanong ngayon, pwede ka bang magrehistro? Hindi ko alam kung saan nagpaparehistro malapit pero sa nearest PSA for sure, meron po yan. Dos Compañeras. Ayan, so it's not mandatory but it is encouraged, lalo na pag mag-a-avail po kayo ng mga serbisyo or mga benepisyo mula sa gobyerno. Dahil ito pong ID natin ay magagamit natin. Mas
mas matibay po ito kaysa dun sa competent po ito, primary ID, no? Primary identification, basta ka-level ito ng passport, although hindi nyo magagamit sa pagbabiyahe sa ibang bansa, no? Dahil passport pa rin pag kayo magbabiyahe. But kasing level po ito ng bigat ng passport. Yon. So, ganon ang halaga ng Philippine ID. Now, ang tanong ay mayroon bang cash grant na kapag nagpa-register? The answer is wala po, no? It is merely presented or used as a valid or competent proof of identity sa mga transaksyon. Pwede po sa gobyerno, pwede po sa private sector. Now, kung ikaw ay senior citizen na, naiwanan mo ang iyong senior citizen's ID, o kaya naman ay wala ka pang OSCA issued ID, no? Ito pong national ID mo, no, ay maaari mong gawing katibayan or patunay na ikaw ay senior citizen na nga. Dos Compañeras. So pagka ikaw ay nag-apply ng mga benepisyo sa 4Ps o kaya ay ano pa ba, yung mga cash grants, no? Halimbawa nagkaroon ng bagyo sa kuna at merong mga benepisyo na ibibigay ang mga local government units o kaya ang DSWD, ang inyo pong ID or national ID ay magagamit ninyo bilang competent or valid proof of your identity. Dos Compañeras. So paalala po no, yung mga kababayan po natin na baka nagoyo na kayo, na scam na kayo, no, nauto na kayo noong mga nakapost doon sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, no, na nagsasabi na, uy, ganito mag-apply para makakuha ka ng 10,000, i-scan mo or i-picturean mo yung ID mo at ilagay mo dito. Wag na wag ninyong gagawin. Bakit? No? Yun pong inyong ID, yung inyo, kasi wala pa po ako yun pong national ID contains so much information about you. Your address, meron po dyang, pag in-scan po yung tawag doon, yung basta meron doon, may ini-scan, malalabas po lahat ng mga impormasyon na meron ang gobyerno tungkol sa iyo. Kaya pakaiingatan, wag po ninyong i-share. By the way, no, meron pong mga parusa na nakalaan sa batas, no, para dun sa mga unauthorized na paggamit ng national ID. Dos Compañeras. In the same way, no, kapag ka ikaw, eto makinig, kapag ka ikaw ay nag-transact at hinanapan ka ng ID at ni-reject, no, hindi tinanggap ang iyong national ID or kahit pa yung printout lang, no, yung anong tawag doon, yung nasa papel lang na ID, no, na iyong national ID dahil hindi pa final, hindi pa nalalabas yung iyong card, no, maari pong ireklamo or isumbong yan sa gobyerno. At alam nyo po ba na kapag ang isang entity ay nag-refuse or hindi in-acknowledge ang Philippine ID bilang competent proof of identity, ay maari po siyang maparusahan ng mapagmulta ng hanggang 500,000 pesos. O di ba? Ganun kabigat, no? Kaya pwede po ninyong ireklamo ang hindi tumatanggap ng inyong national ID bilang competent proof of identity. Dos Compañeras. So yun, may multa hanggang 500,000 pesos. Siyempre, meron pa pong ibang mga violations na sinasaad ng batas, ano? Yung unlawful use, no? Yung paggamit ng mga impormasyon doon or mga paggamit para pangkapanloko, yan po ay pinarurusahan ng batas. Nagre-range po, no? Depende sa kung anong panluloko ang unlawful na gamit ang ginawa. Maari po itong pag-ugatan ng multa mula 50,000 pesos, yung iba up to 3 million pesos. 5 milyon pala, no? At may imprisonment pa na 6 to 10 years para sa yung magkukolekt ng mga personal na impormasyon. Ito naman in relation to Data Privacy Act. So kawing-kawing po ang mga batas or related na batas dito sa national ID dahil dapat din naman nag-gather ng gobyerno ang mga personal na impormasyon tungkol sa atin or obligasyon din naman po ng gobyerno na pangalagaan ang mga personal na impormasyon na ito para naman
para naman hindi po magamit sa kabalbalan o sa kalokohan o sa pangloloko. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Teresita Saenz Pernesita Esmeña. Nanunood sa atin dyan sa Barangay Buhatan, Sorsogon City. Lagi daw siyang nakatutok sa atin. So, sa Ramel Maluto, nasagot ko na po ang inyong question. Hindi po mandatory pero makatutulong sa inyo. Kaya din Odette Oxales, magandang gabi. Si AKC Kwan, magandang gabi. Sabi niya, attendance check. Present po. Ngoyong Montes, Miss Roxanne Costo, Boboy Pertos, Maricel Mercado. Maraming salamat sa pag-assist sa akin, Gael Enriquez. At by the way, maraming salamat po kay Miss Adi Socrates sa padalang kape today at yesterday and the previous days. Thank you very much sa supply ng kape. Nagpapalit-palitan sila ng pagbibigay ng kape ni Gael Enriquez, ni Kenneth Arevalo, at saka si Miss Adi. So thank you very much. Na-appreciate ko po ang mga pinapadala niyong kape, Sana sa mga susunod na pagkakataon makapagkape tayo ng personal at ako naman ang sasagot. Dos Compañeras. Okay, so tuloy po tayo sa ating talakayan. Ano naman ang minimum age of registration, Kailan pwedeng umpisang magparehistro sa Philippine ID system? Ang sinasabi po ng batas, open ito sa lahat ng tao o lahat ng Filipino, all ages, even to newborn children or babies, kahit pa sa mga bagong panganak. Pero para po sa mga bata below 5 years old, kailangan po ng meron po mga requirements So kapag ikaw ay nagparehistro ng below 5 years old, ang sinasabi po, kailangan mag-update ng biometrics kapag umabot na ng 15 anyos. So matagal-tagal pa. By that time ay marunong ng, palagi ko, iba na ang sistema ng pagpaparehistro o pagpaparenew or pag-capture ng mga impormasyon tungkol sa atin in 15 years, di ba? Dos Compañeras. Eto, merong merong mensahe si Kat, reaction. Sabi ni Kat, hanggang ngayon po wala pa din po yung PhilID namin. Ay, hindi ka nag-iisa, Kat. Dahil ikaw ba, Billy Domingo, nakatanggap ka na ng national ID? Pinagpala ka. Isa kang anak ng gobyerno, anak ng Diyos. Dahil hindi ko pa natatanggap, Saan ka ba nag-apply? Dito lang? Kasi nag-apply kami dyan sa may Star City, nagpunta ang mga taga-PSA, Kaya lang hanggang ngayon, wala pa din. Ano naman ang benepisyo niyan? Sabi niya, kung magpaparehistro ka. Sa ngayon, wala pa. Maliban na lamang sa meron ka ng ID. Kasi marami sa atin, di ba? Wala naman tayong ibang ID, maliban sa company ID. Yung iba, walang SSS ID, walang walang TIN ID, BIR ID. UMID meron, But ito, magagamit mo ito as a primary proof of identification. Kasi diba, pupunta ka sa magkiklaim ka ng pera mo, mag-o-open ka ng account, kailangan mo ng competent proof of identity. At hindi lahat ng ID mo ay pinapayagan. Tsaka yung baby, yung bata, pag hindi pa nag-aaral, syempre wala pa yung ID. At least, kung sakasakali, may pupuntahan ka, kailangan ng presentation ng ID, you have your children will have a competent proof of identification. Dos Compañeras. Again po, yung refusal to accept your national ID as a competent proof of identity ay maaring pag-ugatan ng pagmumulta ng hanggang ₱250,000. Ayan. So, you have questions pa po ba? Magandang gabi sa iyo, Benjamin Cuaderno. Gayon din, Ma'am Teresa Arce. Sabi niya, senior citizen na po ako. Tanong po ko po, dito ako nakatira sa Japan. Minsan lang po ako umuwi dyan sa Pilipinas. Kailangan ko po bang kumuha ng national ID? Dos Compañeras. Kung nandito kayo kapag umuwi na po kayo sa Pilipinas, okay po, mas maganda po na kumuha kayo ng national ID. Pero kung nandyan ka na nakatira sa Japan, Ma'am Teresa Arce, actually pwede pa rin pa kayong mag-apply pala sa mga tawag doon, sa embassy. Ayan, pwede po kayong mag-apply doon. Okay, si Daddy Rowell Resio sabi niya, scan po QR code. Tama kayo, yung square doon, di ba? May ini-scan, Pahiram nga ako ng national ID mo, kabayang Billy Domingo.
Hindi ako pinapansin eh. Pero mga ako ng national ID mo at maipakita ko. Yan, para merong makuhang mga personal na impormasyon ng mga kababayan. Joke lang po. Tatabunan ko naman. Si Cherry Valle, sabi niya, attorney, dun po sa, yun po bang print out pa lang na nasa papel? Pwede po ba yung gamitin or tinatanggap pa din po ba yun? Yes. Take note po na yung version na ito, yung digital ID o PhilSys issued ng PhilSys Registration Center. So yun po yung equivalent noong ID, yung hard copy ng ID or yung card na i-release sa atin later on kung kayo ay nakapagparehistro. Dos Compañeras. Paano daw makakuha ng e-PhilID? Punta daw po kayo doon sa philsys.gov.ph. Meron po diyang link at pwede po ninyong ilagay doon yung 12 number something, no, para doon po mai-issuehan kayo kasi kung wala pa kayong yung card mai-issuehan po kayo ng e-PhilID. Ayun. Pwede din po yung may mga kung kayo po ay hindi tinanggapan ng national ID, no, nang nag-present kayo, pwede po ninyong ireklamo sa info@philsys.gov.ph ang yung hindi tumanggap o kaya pwede po ninyong ireklamo via hotline 1388 at saka nakalagay po doon, tandaan din po ninyo mga impormasyon ng ahensya o kaya ay ng establishment na hindi tumatanggap or hindi nag-acknowledge sa inyong national ID nung gamit o nung i-present ninyo ito. Dos Compañeras. Marisol Mercado, magandang gabi sa iyo. Ito na, iba na po ang topic. Ito si Daddy Ruel Resio, yun pong nagde-deliver yata ng national ID ang nag-expire. Kasi po wala pa rin po yung sa akin. October 2021 pa po ako nagpa-register sa PhilSys NCR3 sa Circuit Makati. Ayun. Okay, so iba pang mga questions bigyan natin ng pansin para po mas marami tayong masagot today. Si Valentina Ponce, sabi niya, dito sa Hong Kong, ang national ID ang siyang pinaka-main na ginagamit sa halos lahat ng transaksyon at wala ng iba pang hinahanap. Ay, oo. Sa ibang bansa nga po, yan po, may mga ganyan. Dos Compañeras. Ang sabi ng, Gael Enrique, sabi niya, baka sabay na ang national ID at senior citizens ID ko. Gael, ilang taon ka pa lang naman. Kung sabihin wag mo sabihin aabutin niya 50 anyos. Okay, ako po ay may national ID pero ang photocopy lang po at nagpa-laminate. So pwede po ninyong gamitin 'yon, no? Baka naman, by the way, hindi po pwede yung tayo ang magpiprint, no? Ang PSA po ang nagpiprint nito. Ayan. Dos Compañeras. Sabi ni Marisol Mercado, napakanipis ng ID, madaling mag-crack. Hindi po ba kagaya nung driver's license? Kasi maganda yung quality ng driver's license eh. Tsaka mukhang medyo nag-improve yung camera sa driver's license or yung sa LTO. Kasi hindi ako mukhang multo dun sa driver's license ko eh. Tsaka dun sa yung pag-ibig. Pero yung iba, the rest, passport or ano pa ba, mukha akong multong estapador. Ang pangit ng mga camera, ng quality ng camera nila. Dos Compañeras. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng maganda ang picture sa kanilang government-issued ID. Bihirang-bihirang makatagpo ng ganon. Di ba? Malulito pa siya. Hello din sa'yo. Tawan-tawa sila sa mukha. Oo, sobra. Bakit ganon? Kamamahal naman ang camera ng nasa gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno na ito. Kamamahal ng pagkakabili, napakababa ng kalidad. Pero bakit nakakabili kami ng camera na mura lang naman, maganda naman ang resulta kahit hindi gumamit ng filter, maganda din naman, 'di ba? Mas maganda pa nga yung kuha nung iPhone o nung Samsung Dos Compañeras. O nung Realme. Ano pa ba yung mga brand ng mga phone? Realme, tsaka hindi ko na alam yung mga iba pa
Sabi niya, sabi ni Silvia Quirino, matagal na dumating ang ID ko pero natutuklap na ang picture. Sabi si Valentina Melena Poncia, nako sinabi mo pa attorney, passport ko pang mangkukulam. Sino nakaka-relate sa amin ni Valentino Poncia? Sabi ni Odette Oxales, lalo akong pinapangit sa passport kaya natatagalan ako sa immigration. Dos Compañeras. Actually, totoo. 'Di ba? Sa although hindi naman ako nahihirapan sa immigration, pero tinitingnan ako, nagse-second look pa yung immigration officer dahil hindi ko raw kamukha yung nandoon sa picture ko. Malayo daw ang itsura ko sa picture doon sa itsura ko kapag face to face, no? Wala tayong magagawa Dos Compañeras. Salamat sa OWA, ang ganda ng OFW ID. Nagagamit ko sa bank transaction. Congratulations sa iyo! Bihirang-bihira ito, Gael Enriquez. Sino pa dyan ang may maganda? No? Ang maganda lang ako dun sa IBP ID ko tsaka doon sa sa pag-ibig at tsaka doon sa driver's license. Yan. Hindi ko alam kung dahil malakas lang ako doon sa chief ng LTO Pasay dati kasi si Chief Al Villanueva dati diyan although wala naman siyang hand doon, nagpa-picture ako, dumaan ako sa proseso. Ewan ko lang, baka naman ganun talaga or maganda lang talaga ako. Joke lang po yun. Dos Compañeras. Si Renato, picture ko po ma'am, hindi pa po ako senior pero sa PhilID mukha na akong senior. Si Dinya Asuncion Herman, bumata ako sa national ID ko. Andy Marquez, magandang gabi sa'yo. Modesta Pantaleon, nakahabol din, sobrang traffic, good evening po. Ayan, sino pa ba dyan ang mga magaganda ang lumabas sa kanilang national ID? Kasi ako tiningnan ko yung dati, yung binigay nila sa akin parang wala naman. Wala akong, tama, sino ba yung nagsabi multong mangkukulam? Ganon. Bakit ba? Ayusin nyo naman yung mga nasa gobyerno. Dos Compañeras. Sana all dahil si Maricor Angeles napakaganda ng kuha sa kanyang passport. Si Gael, napaganda din sa kanyang passport. Congratulations sa inyo. Ito naman yung question, attorney, tungkol po sa birth certificate. Lumalabas po kasi, 3 ang birth certificate ko. Yung rehistro ng kumadrona. Tapos, pinarehistro po ako ng lola ko sa pangalan nila. Pagkatapos po, yung father ko, ginawan din ako na nakapangalan sa kanya. Alin po ba doon ang gagamitin ko? Hindi ko po kasi ma-renew ang passport ko. Dos Compañeras. Ayan, yung may mga 2 o higit pa na birth certificate, magkaiba ang pangalan. Makinig dahil yan po ang sasagutin natin dito po sa ating programa, sa ating pagbabalik. Magandang gabi muna, Majin M. Preso. Tama ba ako? Magandang gabi po. At si Benjamin Cuadero at Daddy Ruel Resio. Maraming iba pang nanonood sa atin. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Meron pa po tayong malakas question. Ang Philippine ID ay nagsisilbing blank na maaaring gamitin sa government at private transactions. Ipadala po bilang private message sa akin. Diyan po ako pipili ng isang mananalo tonight. Again, para po sa nag-aantay ng premyo, may problema lang po ng pag-transact dyan sa from Metro Bank to GCash. As soon as ma-okay po, si Sherwin Bata Alfaro po ay magpapadala na maipapadala na ni Sherwin Bata Alfaro ang inyong mga premyo. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala. Sige na, Billy, kunin mo na. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, si Cesar Stalin. Stalin talaga. Binaliktad niyo yung pangalan niya okay. Hindi ko na babalik na rin yung apelido niya. Pero Cesar, Rasek kasi. Sabi niya, posible po ba na magkaproblema sa pension pag dalawa ang birth certificate? Kapag ka po ito ay nag-present kayo at hindi naging consistent ang record ninyo, posible po kayo magkaproblema. Mas maganda po na ayusin na ninyo ang record ninyo this early. Ayan. Si Cesar Stalin sabi niya parang puyat nalipasan ang gutom ako sa national ID.
Charo Abraham, magandang gabi po sa inyo. Jerome Lorenzo at Teresita, magandang gabi din po sa inyo. Gayon din si Arnold Arroyo. Magandang gabi. Si nanunood din sa atin tonight, sa Alejandro Madrona. Okay, yung question niya, 3 ang kanyang birth certificate dahil pinarehistro na siya ng komadrona, no? Ipinarehistro pa siya ng lola niya sa pangalan ni lola, ibig sabihin sinunod sa apelyido ni lola. Pagkatapos ipinarehistro din siya ng tatay niya, napakaraming mong birth certificate. Pero alin nga ba doon ang dapat nasundin? Ang sinusunod po kung meron kayong multiple registrations, no, ay ang first ever registration. Ano ang mangyayari doon sa, no? Ano ang mangyayari doon sa mga second or third or fourth, no? Kasi yung ginagawa ng iba, pagka nagkamali, nagdo-double registration na lang o kaya late registration, mali po ito. Mas nagki-create pa kayo ng mas matinding problema dahil later on, no, kapag ka po ito'y nabuking, kailangan po ninyong pumunta sa korte. Bakit? You will have to petition the court for cancellation of entry. Dos Compañeras. So wala po kayong choice, no? Kung may problema po sa inyong first, no, birth certificate, ang gagawin ninyo, magpe-petition kayo para maayos ang inyong record, no? Kung halimbawa po ito ay significant, no? Let us say for example, apelidin ninyo ang mali, you will have to go to court for that. Birthday ninyo ang mali, you will have to go to court for that. Kung maling spelling o magpapapalit lang kayo ng first name o kaya may maling entry na hindi naman significant ang papalitan, pwede po kayo magpetisyon na lang sa LCR local civil registrar. Doon po yun kung saan kayo nakarehistro or where you have been residing for at least 6 months from the time of your petition. But just the same, ibabalik po ito doon sa lugar kung saan kayo unang inirehistro. Dos Compañeras. Ayan. So kapag ka po may multiple entry kayo or several birth certificates, no, dahil nagpa-late registration kayo, may mali lang na spelling, nagpa-late register agad. So dalawa na kaagad ang inyong birth certificate, you will have to go to court, no, the regional trial court na may jurisdiction doon sa inyo. Ayon po sa Rule 108 ng Rules of Court. Okay, now, ito na yung magandang question. Dos Compañeras. Recently, meron pong tinatawag na expanded centenarian law, no? Kung saan, dati po 'di ba ang sinasabi kapag umabot ka ng 100 taon, matatanggap ka ng 100,000 pesos. Pero dito po sa expanded centenarian law, kapag ka ikaw ay tumuntong na ng 80, sino bang mga seniors na dyan? 80, 85, 90, 95, entitled ka na sa 10,000 piso. So if you turn 80 today, no, stay alive. Bakit? Hindi pa po ninyo makukuha yung 10,000 ninyo. Bakit? Kasi ang sabi po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, no? Dahil sila po ang lead agency na gumagawa ng implementing rules and guidelines. Baka daw po next year pa ito maipatupad sa 2025. So stay alive! Dos Compañeras. Magandang motivation yun. So, but just stay healthy ha. Baka naman kasi buhay nga kayo, kung sino-sino lang makikinabang nito or ang ang pharmaceutical companies lang ang makikinabang dahil nagkasakit na kayo. So, mag-exercise kung kakayanin, no? Zumba. Turuan niyo akong sumayaw dahil pareho pong kaliwaan pa ako. Sabi ni Ma'am Grace Recta, malayo pa ang 10K. No, sana simulan sa 70. Totoo ho kayo. Tama kayo dyan, Miss Grace Recta. Eva Duques na Imbag Arabii. At syempre, Felix Palcotelo. Magandang gabi po sa inyo. Raymond Botalon. Sabi niya, attorney, hindi niyo pa ako binabati. Kanina pa ako nag-greet sa inyo. Watching from Laguna. Okay, magandang gabi po sa inyo, Raymond Botalon. Dos Compañeras. So again baka daw po sa 2025 pa ma-implement yung expanded
Centenarian Law, yung RA 11982 na recently po pinirmahan ni Pangulong Marcos, na nagbibigay ng 10,000 kung kayo ay umabot ng 80, another 10,000 kapag umabot kayo ng 85, another 10,000 kapag ka nag-90, at 10,000 kapag ka nag-95. At syempre, 100,000 na kapag ka kayo po ay umabot ng 100 years old. Kaya kung may kamag-anak ka, wag mo nang mamamatay. Dahil sa 2025 pa po may implement. Stay healthy, ha? Daisy, pwede bang ipakancel ang first birth certificate at gamitan ang nasa second birth certificate? The answer is no, no? Obligado ka, no? Na gamitin ang first birth certificate. Yun po ang kinikilala ng batas. At ang obligasyon mo ay ipakansela ang second birth certificate kung ayaw mo ng first birth certificate mo, no? Yung pangalan mo doon o may mali doon. Ang remedy ay ayusin ito. Kung significant, you go to the regional trial court. Kung hindi naman, magpetisyon ka sa local civil registrar. Dos Compañeras. Ano naman ang pwedeng mangyari sa iyo kung halimbawa lagpas dalawa ang iyong birth certificate, no? Dalawa ang iyong pangalan. Pwede kang makulong sa ilalim ng PD 651 ng mula 3 buwan hanggang 6 na buwan. Depende sa discretion ng korte. Pwede ding ma-block sa PSA, no? At hindi ka makakuha ng birth certificate. At syempre, problema yan kapag ka ikaw ay mag-a-abroad dahil yung iyong passport nakadepende sa iyong birth certificate. Ayan. Kung ikaw ay mag-apply ng visa, maaari din magka-problema dahil sa mga conflicting records. Dos Compañeras. May mali daw ang spelling ng tatay niya sa entry, kaya hindi siya makakuha ng passport. Ayusin nyo lang, no? Yung sa local civil register yan. So, hindi po talaga siya problema. Maricor Angeles, yung kasama po naming senior dito, sayang 81 siya, Feb sumobra. Ay, sayaan nyo. Next year, ang tabayanan, okay? Magandang gabi po sa lahat ng manonood sa atin tonight. Dos Compañeras. At sa atin pong DZRH Malakas promo, ang ating promo question tonight. Actually, it's fill in the blanks, no? Ang Philippine ID ay nagsisilbing blank na maaring gamitin sa government at private transactions. Ang sagot, competent proof of identity or valid proof of identity. Si Tita Ami Miraflor Garcia hindi sumali ngayon. Magandang gabi din sa iyo, Joseph Abalos. At ang winner natin tonight, hindi pa siya nagpapadala ng kanyang GCash number. Hindi rin niya binanggit kung taga saan siya. Pero ang sagot niya, valid proof of identity. Congratulations sa iyo. Ano pangalan niya? Sophia Kate. So, congratulations! Miss Sophia Kate, ipadala sa akin ang iyong GCash number. Si Sherwin ang sasagot sa iyo. At salamat po ha sa pagsama nyo sa akin tonight. Again, thank you very much Miss Adi Socrates sa pinadala mong kape. At sa mga nagpapadala ng kape, thank you so much. No? Natatouch po ako sa inyong generosity, but you don't have to do that. No? Marami pong kape dito. Nagpapakape din po si Billy Domingo. At si Alejandro, nagbibigay din po gumagawa siya ng kape sa opisina namin. But thank you very much. Na-appreciate ko po ang inyong generosity. Magsama-sama po ulit tayo on Monday, since today is Friday Swell Day, no? Ingat-ingat po sa mga masasamang loob. At nakasama po natin tonight, Kael Enriquez at Kenneth Arevalo, ang aking mga online PAs. At syempre sa kabilang side, si Billy Domingo. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi. Dos Compañeras.